Once upon a time, sa mundo ng kakaiba at nakakakilabot na mga pangyayari, mayroong isang misteryosong nilalang na kilala bilang ang Hatman. Ang mysterious figure na ito ay nakakuha ng mga imahinasyon ng napakaraming tao. Pinag-usapan, naggulat at na-curious sila. Alam mo ba, maraming mga tao sa iba't ibang sitwasyon ang nakakita sa Hatman at sinabi nila na siya ay isang multo o isang paranormal na nilalang. Ang intriguing part dito ay ang mga taong hindi magkakilala ay pare-pareho ang sinasabi tungkol sa nilalang na ito. Isipin mo to, madaling araw na at natutulog ka ng mahimbing. Bigla kang nagising at nakita mong isang ghastly figure na nakabalot sa dilim. May malapad na sombrero at palapal. Sapat ng ganitong nakakakilabot na figura para magdulot ng takot sa sino mang tao. Nakaka-curious dahil maraming taong nagsasabi na nakaramdam sila ng nakakakilabot na presensya sa madaling araw na nagpalaki sa misteryo tungkol sa Hatman. Ngayon, baka nako-curious ka kung may chemical na nagkukos ng mga ganitong weird hallucinations. Well, isang posibleng sagot ay ang ayahuasca, isang makapangyarihang inumin na sikat sa mga effects nito sa isip. Ang mga taong nag-try ng ayahuasca ay nagsabi ng unique at iba-iba nilang experiences na nagpapakita na ang chemical na to ay nakakaapekto sa utak sa isang medyo kakaibang paraan. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga taong gumagamit ng Ouija boards na pinaniniwalaang nakakatulong sa komunikasyon sa mundo ng espiritu ay ibinahagi rin ang kanilang mga encounters sa Hatman. Ito ay nag-i-imply na kung mayroong shared hallucinations, ito ay galing sa atin mismo, hindi lang dahil sa ayahuasca. Kasi nga, hindi naman gumamit ng ayahuasca mga nag-Ouija boards and still, same sila ng nakikita. Nakaka-curious dahil kahit anong panahon na nakita ng mga tao ang Hatman, ang kanilang mga encounters ay madalas na may kasunod na mga problema, bad luck, sakit o pati na rin kamatayan. May mas creepy pa, ang enigmatic figure na ito ay nakita ng maraming generations ng same family. Ang ibang mga tao ay nag-iisip na ang mga humanoid shadows na ito ay kaparehas ng mga shadow people na nagbibigay ng extra mystery sa confusing phenomenon na ito. Kaya, kaya ba ng isang chemical na magdulot ng permanenteng paranormal hallucinations? Pwede ba nitong i-grant sa atin ang abilidad na makita ang isang bagay na invisible sa iba? Pero ano nga bang connection nito sa ayahuasca? At ano ang effect ng drug na pinapayagan tayo na makita ang mga taong ito? At sino nga ba sila? Bago pa tayo lumalim sa ating kwentuhan, make sure na i-hit mo ang like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Nakatry ka na ba ng ayahuasca? Ito yung gamot ng mga shaman sa Amazon rainforest. Mix ito ng mga halaman at baging na nasa malalim na rainforest. Malakas ang DMT nito, kaya malakas din ang tama. Kapag uminom ka ng ayahuasca, parang lumilipad ka sa ibang dimensyon na ang ganda at ang weird na mga nakikita mo. May mga naka-experience pang-araw ng mga visions kapag natutulog sila. Base sa mga scientific studies, naapektuhan daw ng brainwaves natin kapag nag-take tayo ng ayahuasca. Parang nasa dream state tayo na lahat ay posible. Ayon sa mga nakatikim ng DMT, parang nag-travel sila sa ibang mga mundo at nakadama sila ng matitinding emosyon kasabay ng mga nakakabaliw na visual hallucinations. Ginagamit din ng DMT sa medical setting para makasagap ng brain data. Pero may mga implikasyon ito sa ating pag-iisip at karanasan. Baka may epekto ang ayahuasca sa ating mga utak na nagpaparanas ng mga hallucinations ng isang nilalang na tinatawag ang Hatman. Ito ay isang ghastly o shadow person na palaging may bitbit ng malas at sakit. Kung gawa ba ito ng mga strange chemical na nag-i-interact o isang shared part ng human psyche na lumalabas kapag nakakaramdam tayo ng ganito ay hindi pa sigurado. Habang dumarami yung mga nagsasabi na nakakita sila ng Hatman, nag-research at nag-diagnose ang mga researchers at doktor sa mga pasyente nila. Nakarating sila sa isang konklusyon: ang ayahuasca ang may sala sa mga nakakatakot na hallucinations na ito. Pero
nagtataka sila kung bakit pare-pareho lang ang mga hallucinations. May isang teorya na nagsasabing kung ano ang nasa isip ng isang tao habang kinukonsume ang ayahuasca o habang nasa isang shamanic ceremony ay makakaranas ng hallucination base sa iniisip nito. May mga kaso kung saan uminom ng ayahuasca at iniisip nila ang Hatman. And guess what? Well, nakita nilang kanilang sarili na kaharap ang misteryosong nilalang na ito. Kahit na may mga tao na gustong subukan kung makokontrol nila ang kanilang mga hallucinations sa pamamagitan ng ayahuasca, nalaman nila na hindi nila kayang takasan ng takot at panic na nangyayari. Naging malinaw na hindi dapat uminom ng DMT o ayahuasca nang walang gabay at bantay ng isang medical expert. Sa uli, itinigil na ang practice na ito dahil sa traumatic nature ng mga karanasan. Isipin mo na magiging paralisado ka dahil sa sobrang takot. Nagkahabol ng hininga habang ang Hatman ay nagtatago sa mga anino ng iyong isip. Ang impact ng mga hallucinations na ito ay napakagrabe na may ilang mga malas na tao na namatay habang nakikipagsapalaran sa pangungot na ito. Ang mga visuals ay sobrang traumatic na ginagawang halos imposible para sa mga taong may mahinang puso na makalaya sa hawla ng nakakakilabot na panaginip na ito. Si Tim Brown ay nagbahagi ng kanyang creepy experience sa pamamagitan ng The Hatman Project blog taong 2008. Sinabi niya yung first time na nakita niya ang shadowy figure ay nung 14 years old pa lamang siya. Nakayuko sa takot sa kanyang kama, nakita niya ang Hatman na nakatayo sa pinto ng kanyang kwarto. Tinignan niya ito pero wala siyang makitang muka na nag-iwan naman kay Tim ng halo-halong takot at kasama na ang interest. Paano kumalat at lumaki sa isipan ng mga tao mga encounters sa Hatman? Ang Hatman ba ay isang multo o isang hallucination lamang ayon sa mga medical experts? Nagtaka ka ba kung bakit ang daming tao na sumubok ng ayahuasca ang nakakita ng parehong nakakatakot na engkwentro ng Hatman? It's a mind-blowing mystery, pero may ilang paliwanag ang mga eksperto sa medisina. Sinasabi nila na ayahuasca ay may kakayahang mag-trigger ng uncontrollable hallucinations na nakakagulo sa ating isipan. In fact, may mga taong namatay dahil sa bangungot na dulot ng hat-wearing figure na ito. Ang impact ng mga hallucinations ay sobrang intense na mahirap para sa ibang tao na makayanan ang mga creepy visuals. Pero itong isang interesting twist. Ang rason kung bakit parang parehas lamang ang encounter sa Hatman ay baka related ito sa paraan ng pag-share ng mga kwento sa pamamagitan ng kanilang mga kultura. Habang tumatagal, ang kwentong ito ay naging parte ng ating collective consciousness na kumalat from one generation to another. As a result, ito ay naglagay ng binhi sa utak ng ibang mga tao na naging dahilan para ma-experience nila ang shared hallucination na ito. Sa paggalat ng balita na parang wildfire, mas marami pang tao na nakaharap ang humanoid figure ang lumabas para ibahagi ang kanilang sariling bersyon ng horror at terror. Ang phenomenon na ito ay lumaganap pa sa mga utak ng mga tao, lalo na kapag ang kanilang low state of mind ay bumabangga sa mga certain substances na nagpapabago ng kanilang brainwaves. Ito ang meaning ng Hatman theory. Habang mahirap para sa iba na lubos na maniwala na ang figurang ito ay walang iba kundi isang shared nightmare na nagpapatuloy sa pamamagitan ng mga cultural practices. Ang mga eksperto sa medisina ay nagsasabi na ito ay isang uri ng psychological illness na maaari namang gamutin. Interestingly, hindi naman laging takot at pahirap ang encounter sa Hatman. Meron ding mga nakakuha ng relief matapos ng kanilang encounter sa Hatman sa pamamagitan ng ayahuasca o DMT. Naniniwala sila na ang mga substance na ito ay nagbibigay sa kanila ng abilidad na makita ang paranormal realm. It's worth noting na ginagamit ng mga shaman ng ayahuasca para makausap ang mga espiritu. So, baka ang Hatman ay isa sa mga elusive entity na ito. Ngayon, oras na para sumali ka naman sa usapan. Ano ang opinion mo tungkol sa Hatman phenomenon? Naniniwala ka ba na ito ay isang tunay na ghostly presence o ito ay isang simpleng produkto lamang ng ating nabagong mga isipan?
ibahagi mo naman ang comment mo at theories pati naman experiences sa comment section dyan sa baba. At huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-ring ang notification bell para manatiling updated sa mga bagong videos. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina meron po tayong member content, pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.